Marami nga po mga idol ang nagulat sa napakagandang simula ng kampanya ng Portland Trail Blazers ngayong season sa maaga nilang pag-angat sa standings ng Western Conference. Kung inyo ngang matatandaan, wala rin naman pakialam sa kanila ang mga teams ngayong off-season. Ngunit matapos nga nilang talunin ng ilan sa mga legit na contender, isa na nga sila sa pinaka-pinag-uusapan at pinagkakaguluhan ngayon sa social media. Pero hindi rin naman magagawa ng Blazers na maagang mag-akyat kung hindi dahil sa napakalaking improvement sa laruan ni Deni Avdija. Simula sa pag-average lamang niya ng 17 points per game last season, umangat na nga ito sa 25 points per game sa kanyang 48% shooting. Ganyan kalaki ang itinaas ng kanyang statistical points kung saan marami ang nagsasabi deserve nitong mapabilang bilang all-star. Ito lang naman ang isa sa mga dahilan bakit nakakayanin nilang talunin o e-upset ang mga lalakas na koponan at bakit angat sila ngayon sa West. Samantala, kahit man nagagawa ng Dallas Mavericks na manalo sa nakalipas na laban, wala pa rin naman ditong nagagawa ni isang magandang bagay si Klay Thompson. Patuloy pa rin sa pag-struggle sa Mavericks na rason bakit hindi na maganda ang trato sa kanya ng coaching staff sa pagbangko sa kanya nito. Kaya may ilang mga analyst ang nagsabi hindi sila magtataka kung magre-request si Klay Thompson ng trade. At isa sa mga naibalitang team na gusto nitong sunod na puntahan ng Los Angeles Lakers para makasama niyang muli ang kanyang dating kakampi na si Luka Doncic. And guess what? Base sa isang analyst, kaya rin naman ng Lakers na i-pull off ang ganitong trade. Sa baba ng trade value ni Klay Thompson, maaaring ang makuha ni Rob Pelinka ito sa Dallas bago ang trade deadline sa February gamit si Dalton Knecht. Wala rin naman pakinabang si Gabe at Knecht sa team kaya mas mabuti kung gamitin na lamang ito para makuha si Klay Thompson. Sa kabilang banda, dahil nga sa pagkapanalo ng Detroit Pistons kahapon laban sa Philadelphia, naprotektahan nila ang kanilang pwesto sa Eastern Conference bilang number 1 team na merong kasalukuyang record na 8-2. Pero kahit man gaano kaganda ang performance ng Pistons, marami pa rin nagtataka. Bakit nga bang napakadali sa kanilang maging numero 1 team simula sa pagiging kulelat noon? Well, isa sa mga dahilan ang MVP performance ni Cade Cunningham sa nakalipas na laro. Sobrang consistent, 25 points per game. Maliban dyan, mas lumakas rin naman ang mga supporting player ng Pistons, especially si Jalen Duren na kapakalaki ng in-improve sa galaw. Simula sa pag-average ng 11 points last season, meron na nga itong almost 20 points per game. Nagkaroon ng mas mapagkakatiwala ang 6th man na si Caris LeVert na nag-i-step up parati. Kaya hindi na nakakagulat bakit nagagawa ng Pistons na makakuha ng sunod-sunod na panalo.